portfolio update Feb 13, 2025. So, check natin kung anong nangyari sa port na to. Uy, ayun o. So, nag-recover siya konti. From 97, umakit na siya ngayon ng 99K. Ayan. So, may mga ilang stock ako na tinanggal dito. Tapos meron din ako mga dinagdag. Ngayon check natin kung anong status nito sa charts. So, load ko lang yung template muna. Ano nangyari? Check ko muna yung kung anong tsura ng PSEI ngayon. Kasi yung mga recent na galaw ng market is or ng mga stocks sa PSA sumusunod lang sa PSEI. So, try kong isama yung strategy na to or yung analysis ng PSEI sa trading strategy ko. So, sa ngayon, ganito yung itsura ng PSEI. Mukhang malakas talaga yung 6,000 na level para mag-react siya dyan. So, sa ngayon, parang gumagawa na siya ng double bottom eh. So, tingnan natin sa mga susunod na araw. Pero hindi ibig sabihin yan na automatic double bottom na kagad. Hindi yun ganun. Baka kasi lang yan. Baka kasi may mga previous na rin naman siya na mukhang double bottom pero hindi pala double bottom. So, hanap tayo. So, kunwari isa to. Sample, isa to. So, kung hindi mo pa nakikita yung kasunod na mangyayari diyan. Kung eto pa lang yung nakikita mong part, mag, parang iisipin mo na mukha siyang double bottom eh. Ayan, no? Pero pwedeng ganyan yung mangyari dito sa part na to. Mukha siyang double bottom. Sa ngayon, nagmumukha lang siyang double bottom. Pero hindi mo naman masasabi kung ganun pala yan. Pabagsak. So, ganun yung basa ko dito. Although, nagre-react siya sa 6,000, pero hindi ko inaalis yung possibility na pwede pa siyang bumaba. Ganun ganun mag-technical analysis. Hindi siya kumbaga parang ano ba? Hindi ka dapat magsalita ng tapos sa technical analysis. Kasi walang absolute na analysis. I mean, walang absolute na hula sa technical analysis. Majority sa ginagawa mo dapat sa technical analysis ay lang, pure expectation lang. So, ewan ko kung napaliwanag ko ng maayos yun. Pero, ganun lang talaga yung ko. Ganun lang yung ginagawa ko dito. Pwede ka mag-forecast, pero, lang yun. Parang, guide mo lang talaga siya. Hindi siya mangyayari ng 100%. Yun. Ganun yung ko dun. Ganun yung simple paliwanag ko dun. So, siguro proceed na ako sa dun sa mga recent stocks na
pinakawalan ko. Yung mga tingin ko hindi na nagper-perform. So, una, siguro si AUB. AUB, biglang bumagsak eh. Biglang bumagsak last time eh. Kaso nga lang, today, wala naman siyang nag-gap up, umakyat naman siya. So, parang na-fake ako. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Tingin ko tama naman yung ginawa ko last time na nag-exit dito eh. Kasi sobrang lakas ng candle. So, although ngayon umakyat siya, pero yun nga, hindi ka naman pwedeng hindi ka naman pwedeng manghula na kumbaga tingin mo kinabukasan aakyat tapos mag-hold ka pa. So, ako hindi ganun yung mindset ko dito. So, kung nagpakita siya ng kumbaga sobrang weakness, kinakat ko na talaga yan. Pero sa estado nito, hindi ko naman inaalis na paakyat talaga to. Nagkataon lang na sobrang na-fake yung na-fake niya ako dito sa sa last candle niya. Ayan. Kasi in-engulf niya yung previous candle niya na to sa taas. So sayang, tubo na sana, profit na sana. Pero, pwede pa naman akong pumasok dyan kung magpakita yan ng entry signal eh. Depende sa sa parameters ko. So yun. Next, EP. EP, binenta ko na rin. Pinakawalan ko na. Kaso nga lang, nagkakaroon siya ng sign ng Nagpapakita siya ng pagbawi eh. Oh. Parang gusto niyang umakyat pa eh. So, tingnan din natin ano mangyayari dito. Abang-abang na lang. So, siguro ang babantayan ko dito pag umakyat siya ng 5 MA. Ganun lang din yung dito, expectation ko dito. Baka mag-swing ako dito. Pwede kasing pa ganyan yun eh. Or, baka di niya masustain, baka bumaksak na rin siya. Either way, nakalis na rin naman ako. So, abang-abang na lang talaga. So, tingnan natin sa mga sunod na araw. Ano mangyayari dito sa stock na to. Save ko lang yung chart. So, next. So, meron pa ba? Yun lang pala yung mga yung mga exit ko. So, proceed na ako dun sa mga active ko ngayon. Mga hawak ko pa ngayon. So, umpisahan ko ay EPX. So, mukhang fuel ng market ngayon yung mga bullish trades ko. Yan, daming mga bullish na bullish signals na lumalabas ngayon. So, first, APX. APX, mukhang talaga, mukhang lumalaban talaga. Tingnan natin kung i-challenge niya yung resistance niya sa 4.6. So, yun yung expectation ko dyan. Tingnan natin kung aabutin niya.
Pero tubo na rin naman ako eh. Kahit bumagsak yan ngayon sa below 5, tubo na rin ako. Good thing. So, observe nyo guys yung mga candles. Talagang nire-respect niya yung 5 MA. Diba? Isa yun sa mga sample ng good momentum, or sabihin ko na, or should I say, picture perfect momentum na kung saan nire-respect yung 5 MA. Andun lang siya, nag-hover lang siya dyan. So, next, ATI. Kakabili ko lang nito last time. Kakashort ko lang nito pala. So, yung shinort ko, bigla naman siya umakyat. So, tapos, nilagpasan niya pa yung 5 MA ko. Ang tagilid to ah. Anyway, sobrang pangit nga rin talaga ng candle na to. Pero, wala magagawa eh. Ito yung nilabas ng screener ko eh. Kumbaga parang na-meet niya lahat ng parameters ko eh. No choice ako. Pero okay lang yan. Ano naman eh. Nakaset na rin naman yung ano ko dito. Kumbaga may plano na rin naman ako dito kung saan dapat ako mag-exit eh. Sa ngayon dapat based dun sa rule ko is sa exit rule ko is parang dapat mag-exit na ako dito. Pero tingnan ko abangan ko sa end of day baka or siguro mga 30 minutes before closing. So kung may recovery siya, baka i-hold ko. Pero kapag ganito, ito yung itsura nito. Baka benta ko na to or close ko na to. Sayang oras. Pangit is talaga ng itsura. No choice eh. Yan talaga yung nilabas ng ano ko eh. Yan yung binigay ng ng screener ko. Ah, next, EMI, Emperador. Malakas din to eh. Pero mukhang sa pinapakita niya ngayon baka dyan na yung katapusan na ito. Kumbaga, dyan na matatapos yung niya, yung bearish nito, or yung bearish move nito. Kasi, hit niya yung 2022 pala to. So, medyo malakas yung level na to. Oops. Okay. Mukhang major to eh, major support to eh. Pero isa sa mga malakas na or bearish siya. Kahit na bumabaliktad yung PSEI sa part na to, parang na-hold pa rin niya yung niya, yung position niya eh. Na-respect niya yung 5 MA. So, tingnan natin. Profit na rin naman ako dito eh. Same plan. Pagka hindi niya na-hold yung 5 MA, cut ko na. No choice. Pero sa ngayon, hanggat pa rin siya, nandiyan pa rin siya sa level na yan. Goods pa rin ako dyan. Hold ko pa rin to. So, JGS. JGS, mukhang tagilid na rin.
Pero bigyan ko pa rin ng chance. Kapag sobrang pangit na pinakita nito or hindi niya na-respect yung 5MA, no choice. No choice. Benta ko na. Or ano, close ko na. MWC. MWC. Mukhang ano, lumalaban. Mukhang gustong bumalik sa 5MA. Although, nabasag niya yung 5MA last time. So, titingnan ko kasi yung week niya eh. Parang madami nagte-test. Yun yung analysis ko dito eh. So, bumagsak siya pero biglang umangat. Ibig sabihin parang siguro may mga nagte-test buy dito kaya ganyan yung tsura niyan. Pero hindi yun ano hindi yun dahil may nagte-test buy. Baka marami lang talaga sumasalo. So, dun sa unang candle niya, meron siyang wick. First black candle, pangalawa, pangatlo. So, kumbaga parang kinonfirm siya nitong latest candle eh. May mga sumasalo rin talaga. May gusto magpaangat. Yun yung basa ko dito eh. So, tingnan natin. Uy, teka. Mukhang malakas nga. Mukhang malakas yung level na to. So, it's either kasi ito na breakout niya to eh. Itong part na to eh. Yung malalaman natin kung gaano talaga to kalakas. Konti na lang oh. Babalik na siya dun sa level niya. Sa taas ng resistance niya. So, tingnan natin. Ano ba to? All-time high ba to? All-time high to. Baka magtuloy-tuloy to. Hindi. Ito pa eh. Baka ito yung all-time high niya. Markahan ko na lang din. So, mukhang yan na yung all-time high niya. Ngayon, kapag nabasag niya tong resistance na to, I mean, nabasag niya na, pero baka kapag binalikan niya tong resistance na to, kung lumaban siya sa level na yan, baka magtuloy-tuloy siya sa 41 pesos. Tingnan natin. So, hold ko muna. Unless, hindi niya na-sustain yung galaw niya sa level na yan. Makabenta ko na lang. Sayang sayang kapag nalugi. I mean, lugi na rin naman ako dito kasi dito ko binili sa tuktok eh. So, may loss na ako dito. Pero, to stop the bleeding, kung pangit pa rin talaga yung pinakita nitong candle ngayong araw na to, abangan ko na lang siya sa end of day. So, kapag pangit pa rin yung pinakita niya, benta ko na lang to avoid to stop the bleeding. Same pa rin naman eh. Same pa rin yung plano ko dito eh. Kung nagpakita siya ng although kapag kinat ko siya dito, or today, tapos, after several days, nagpakita siya ng entry signal, pasukin ko na lang din. Kasi obvious naman eh, mukhang gusto niyang umakyat eh. Ano, ilang buwan niya nang ginagawa. Kaso nga lang, hindi siya nagtatagumpay.
So hopefully baka magtagumpay na siya sa ano na to, sa stage na to. Ayan. Next, so plus. Uy, tuloy-tuloy lang si plus oh. So eto na yung second round ko kay plus eh. Para sa ano na to, para sa port na to. So ito yung first round ko kay plus, which is na-whipsaw ako eh. Tapos bigla siyang nag-recover after few weeks dito sa part na to. So unang round, first round, lugi. Ito pinakamalaking loss ko eh kasi ang laki ng risk percentage ko dito eh. Ang lugi ko yata dito kay plus nasa 2,700 pesos. So mali yung computation ko dito kay plus kaya sobrang parang lahat ng kamalasan nakuha na ano ko na jackpot ako dito kay plus or sa trade na to, sa first trade na to. So so unang mali ko dito is ang laki ng risk percentage ko. Tapos so ang laki ng binagsak niya. So parang na double yung malas ko dito kay plus. So good thing naman dito sa round 2 is nabawi naman. Parang bumawi naman siya. Ayan. So, tingnan natin kung ano nangyayari. Pero baka sa stage na to, baka malaki yung chance na ano eh. Baka gayahin niya yung galaw niya dito sa previous ano niya. Na bigla siyang bumagsak. Or hindi siya maging ano, umayon sa pabor ko. Uh, so to ano, kumbaga para uh, maging mas sigurista, siguro to be sure or ilalakin ko na lang yung ano, yung half the profit. So take profit na ako, baka mag-take profit ako mamaya. Pero 50% lang. Gaya ng ginawa ko sa SMC. Kasi hindi mo talaga, kapag mga ganito, hindi mo talaga mga masasabi na ano to eh. Parang 50-50 to eh. Kasi sa sobrang taas niya, uh, malaki yung chance na ano, malaki yung chance na maraming umalis, maraming magbenta. Diba? Maraming mga bearish na ano, or maraming matatakot sa level na to. Or marami rin namang mauuto. Ganun lang naman yan. Maraming mauuto na, uy, baka umakyat pa to. So, sila yung mga taong, kumbaga parang magpapaakyat pa. So, ganun yung yung unang scenario dyan. Uh, maraming greedy na gustong paakyatin yung price ng stock na to. Or, yung mga tao na yung mga smart money or yung mga okay na sa profit diyan. So, ang gagawin nila, so take profit na sila. Yan. At kapag nangyari 'yon, baka bumagsak. Yun yung kadalasang psychology diyan sa part na yan. So, ako para makasigurado kalahati lang yung para at least kapag tumuloy-tuloy pa siya, nandun pa rin ako, meron pa rin akong bukas na position. So, ride ko na lang yung trend pataas. Ganun ang mangyayari dyan eh. Or kung hindi naman umayon sa akin at pinabagsak nila yung price nito, at least nabenta ko na yung kalahati ng profit.
Tapos, kapag sobrang pangit talaga ng ah, pinakita niya sa level na yan, so, exit ko na lang din yung kalahati, natitirang kalahati. Ganoon lang yung mangyayari dyan. So, yun lang yung plano ko kay Plus. So, hindi ka dapat magpapautusa kapag sobrang taas ng correction na. Hindi yan umaakyat forever. Walang forever dito sa sa trading. So, sino pa ba? Ano ba? Tel? Tel mukhang bumawi kahapon. Pero, mukhang nanghihina na rin siya. Pero tingnan ko pa rin kung anong mangyayari dito. Kasi mukhang nag-hold pa siya sa support na yan, sa taas ng Darvas. Mukhang nire-respect niya yung yung support na to eh. So, abangan ko na lang sa EOD. Baka masustain niya. Tingnan ko na lang kung kaya pang i-hold. Ganun lang yung ano ko dito, basa ko dito. Pero sa ngayon, mukhang pangit yung niya, yung candle niya today. Kapag nagtuloy-tuloy pa to mamaya, baka benta ko. Pero abang-abangan ko pa rin. Baka masustain niya eh. So, ano ba? Pa ba? So, I think yun na lang muna yung ano ko. Wala na akong, wala na yata akong ibang open position. Ah, hindi ko alam kung makakapag-vlog ako bukas kasi Valentine's Day. Pero, same pa rin naman yung plano. Kapag ka may interesting na nangyari, saka na lang ulit ako maglalabas ng vlog. So, abangan nyo na lang yung next vlog ko dito sa virtual port na to. So, again, thank you sa panunood. So, abangan nyo na lang yung next video. Yun lang, bye-bye.